banal-banalang Diyos sa Ama namin sa langit. Purihin, Panginoon, ang ngalan mo, Diyos. Sa sandaling ito, Lord, na kami muli ay dudulog sa iyong harapan, uupo at makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, na meron ka na naman pong inihanda para sa amin sa hapong ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na kung wala yung mga salita, Panginoon, ay wala po kaming magiging gabay. Dahil tunay, Diyos, na yung mga salita lamang ang aming pong gabay at tanglaw sa lahat, Panginoon, ng aming mga ginagawa. Sa aming pong dinaraanan, Panginoon, sa patuloy namin ang pakikilakad sa iyo. Kaya sa hapong ito, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na basbasan mo ang iyong mga salita, basbasan mo ang iyong mga anak, O Lord God, na makikinig sa mga ito, Lord God. At now, O Diyos, ay ipaunawa mo sa kanila, Lord God, at naway maging gabay ang mga ito sa kanilang buhay, Lord God. Maraming salamat. Wala kong ibang maitataas at wala kong ibang maririnig kung hindi ikaw, Panginoon. Dahil sa sandaling ito, Panginoon, ay patuloy ka namin dadakilain sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming pong salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, muli, magandang hapon po sa ating lahat. Especially po sa ating mga tagapakinig online. Welcome po dito sa ating pong Monday service. So, it is my second time dito. At kahit na medyo kinakabahan. Amen? So, but praise God, ang lahat po ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Sabi nga kanina ng ating kapatid, ay mahalaga lamang po na tayo po ay sumunod sa lahat po ng pinag-uutos sa atin. Yung willingness po natin ay mahalaga. Amen? So, purihin po ang Diyos sa kanyang pong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Sa hapon pong ito ay ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa serving God victoriously. Matagumpay ng paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod na matagumpay. Amen? Hallelujah. So, ating pupusan ang ating pong mga Bible sa 1 Chronicles 28, verse 9 to 10. Sabi po niya dito, "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." Verse 10, "Consider now, for the Lord has chosen you to build the house as the sanctuary. Be strong and do the work." Praise the Lord. Salamat po at purihin ang kanya po mga salita. So dito po, ito pong binasa po natin, dito po kasi is, ito na po yung ending po ng pagiging hari po ni King David. At ito pong kanya pong trono ay kanya pong ipapasa sa kanyang anak na si Solomon. And he gave his final advice to him as he is preparing himself to rule over Israel. Yan po yung kanya pong sinabi sa kanya pong anak. Dito po ay ini-explain niya kung paano po niya i-rule ang bansang Israel at kung paano po siya magsisilbi sa Diyos. So, tayo po mga kapatid, sabi po niya dyan mga kapatid na, "Anak ko, my son, i-acknowledge mo, kilalanin mo," sabi niya dyan, ang Panginoon ng iyong ama, sabi niya. Do hindi po tayo literal na mga na si Solomon, sabi niya dyan na, "Anak ko, ikaw ay anak ng Diyos," diba? Tayo po ay anak ng Diyos. Amen? So tayo po ang kanya pong pinagsasabihan dito. Sabi po niya, "My son, sino nga ba yung ating amang Diyos?" Di po ba? Ito po yung sinasabi po niya dyan na i-acknowledge mo, acknowledge the God of your father. Sabi niya dyan. So, ang Panginoong Diyos po yung, ito po yung Diyos po na pinaglilingkuran po ni David, na pinanggalingan po ni Solomon. So,
dito po sa binasa po natin, may mga kautusan po ang Diyos kay Solomon sa atin na dapat po natin gawin upang tayo ay makapaglingkod po ng matagumpay. Kasi yan po yung sinabi niya sa kanya pong anak, in-explain po niya dyan kung paano po siya maglilingkod sa bansa ng Israel at sa Diyos. So, and how can we serve God victoriously? Paano nga po ba tayo makakapaglingkod sa Panginoon ng matagumpay? Sabi po niya sa ating binasa, sabi po niya dito that acknowledge our God. Kilalanin po natin ang ating Diyos. So paano po kasi tayo makakapaglingkod po kung hindi po natin kilala yung Diyos na pinaglilingkuran po natin? Diba? At dahil pinagbigbig tayo ni Apo Diyos, dapat natin kilalanin siya. Amen? So, paano po natin siya kikilalanin? Sabi po niya dito sa Deuteronomy 4 verse 39, sabi po niya dito, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below, there is no other. So, dito po tandaan po ninyo at huwag pong kalilimutan na siya lamang po ang dapat po nating paglingkuran, wala na pong iba. Amen. Amen? So acknowledge po natin yan. Lagi po nating tatandaan na siya lamang po yung dapat po nating sambahin. Siya lamang po yung dapat po nating purihin. Amen? Amen. So dito sa lupa, lalo na ngayong panahon, marami na po yung mga nagiging pasaway, mga wicked, na masyado na pong yung mundo na lamang po yung para bang ginagalawan nila yung nakikita po nila, nakalimutan na nila yung tungkol sa Diyos. Masyado na pong palala ng palala. Gumagawa na yung mga tao ng mga bagay-bagay na kanilang mga sinasamba. Diba? Yung mga, alam nyo, ang dami-dami pong mga artista ngayon, na sila yung mga influencers, mga malakas po na nakaka-influensya sa ating pong mga kabataan. Pag ini-interview pa sila sa mga telebisyon, grabe po yung pagpupuri nila sa Panginoon. Pero once na na-receive nila yung kanila pong mga awards, pag may mga awards po sila, sino po yung kanilang mga pinapasalamatan? Lantaran po na nagpapasalamat po sila sa pangalan ni Satanas. Siya po yung kinikilala ng Diyos. Pero tayo bilang mga tinawag ng Diyos, alam po natin, dapat kilalanin po natin kung sino yung dapat po nating paglingkuran. Amen? Upang tayo po ay maging matagumpay sa atin po paglilingkod sa Kanya. Kasi mga kapatid, ang alam po kasi ng mga taong yan, yun pong pinanampalatayaan nila, yun po yung makakapagligtas po sa kanila. Pero tayo makabsatan po tayo ni Apo Diyos lang. Amen? Sa Kanya lang po tayo dapat sasamba. Sa Kanya lamang po tayo dapat tatawag, mananalangin. Dahil sabi po niya sa Kanyang salita na anuman yung ating pong hilingin ay sa pangalan po ni Jesus natin ito hihilingin. Hindi po niya sinabi na kung kani-kanino ka po dapat na hihingi. Amen? Hindi ka po kani-kanino dapat na tumatawag. Kung maging lamang po tayo sa mga kaganapan dito sa mundo ngayon. Ang dami-dami pong mga pangalan na tinatawag po nila. Samantalang sabi po ng Panginoong Hesus, sa Kanya lamang pong pangalan. Amen? Amen. Kaya i-acknowledge po natin, in-acknowledging God, siya lang dapat ang atin pong sasambahin, siya lamang po yung dapat na iunahin natin po sa ating mga buhay. Amen? Kaya ipinaalam po ni Moses sa mga Israelites, kung sino po yung Diyos na dapat po nilang sambahin. And we are the modern Israelites, mga kapatid. Kaya, we are the chosen one. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, ay anak ng Diyos. Kaya sinasabi natin dito na kilalanin po natin siya. In Matthew 10:32 to 33, sabi niya dyan, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven.
But whoever disowns me before man, I will disown him before my Father in heaven. Nakakatakot po yan. Di ba? Kaya dapat po na huwag po natin ikahiya ang Diyos. Huwag po natin siyang i-disown. Di ba? Marami po yung mga pagkakataon sa buhay po natin ngayon. Nadidisip po tayo sa kung ano-anong mga bagay. Na? Yung tinalakay namin kahapon, ay nung Saturday pala, patungkol po sa worldliness. Ang dami pong mga bagay na pwede pong humina sa atin na palayo sa Panginoon. Kaya kung hindi po tayo naging wise, di ba? Ay maski po tayo na sabi natin, nag-aanuan po ka, taas yung ating pananampalataya, kalalim yung ating pananampalataya, kung hindi po tayo mag-ingat at hindi natin kilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin, tayo po ay maliligaw. Huwag po natin siyang katalikuran. Let us always acknowledge Him kahit na wala po tayong alam na gawin. No? Dahil through our action, makikita po how we serve Him. Amen? Kaya, many times na yung bang diniduson natin siya, kung mayroon po tayong mga sa pamamagitan po ng health po natin, yung wealth po na natatanggap po natin, yung popularidad po natin. Kaya, nakakatakot po, mga kapatid. Even our freedom. Na dito sa Hong Kong, masyado pong malaya ang mga tao. Kaya tignan nyo naman, no? Marami po tayo mga kapatiran na gagaling sa Pilipinas. Wow, mga leaders pa daw sila doon. Umayda na minsan na rin duwag church. Pero once na naranasan nila ang buhay dito sa Hong Kong, asa na sila, hindi mo na sila mahagilan. Sayang, yung sinasabi nila na kilala nila ang Panginoon, na pinaglingkuran nila ang Panginoon. Pag na kasalubong mo sila yan at muli mo sila maayain, awanan nila. I-ignore ka na nila. Di ba? So, let us always be proud na tayo po ay followers ng Panginoong Jesus o ng Amang Diyos. Huwag po natin kalilimutan yan. Even in our testimonies. Di ba? Pagpanahon ng pagtitestify, pagpapatutuo sa kabutihan ng Diyos, mabutin tayo, mabait tayo. At mo na tayo, di ba tayo? Ha? Nung maibig ko na ni Apo, if I were disown him, I will disown him in heaven. Naibait tayo ni Suna in our simple testimonies. Kapakaganda na ginawa ng Diyos sa buhay mo, pero hindi ka makatayo na yun na ipatutuo at i-share sa mga tao. Maliit na bagay lamang po yun, di ba? Kaya let us testify His goodness. Kung hindi man dito sa pulpito, kahit po sa mga kaibigan natin o mga kakilala natin o sa iba na nakakasalamuha po natin. That way po, sila rin po ay makikilala ng ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? So, pangalawa is serve God wholeheartedly. Yan po yung sinabi po sa ating binasa na may sabi niya dyan. Sabi niya, my son Solomon acknowledged the God of your father and served Him with wholehearted devotion. So, serve God wholeheartedly. Tayo po ay maglingkod po sa Kanya. Sabi niya, serve Him with wholehearted devotion, with all our heart. Dito po, God is reminding us the most important part of serving. Yung pong kasama yung ating puso. Amen? In Joshua 22:5, sabi niya, but be careful to keep the commandments and the law that Moses the servant of the Lord give you to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. All, sabi po niya, all your heart. Bakit kaya niya sinabi all your heart? Alam naman natin na ang puso ay nag-iisa lang. Diba? Bakit kaya niya sinabi? Hindi naman po yan plural, singular lang naman po si puso dahil nag-iisa. Pero dito po sabi niya, deep whole, sabi niya, dapat po buo na puso natin, hindi po partial, hindi po kalahati lang, dahil ayaw po yun ng Diyos.
niya yung ating pong puso. Kahit na sabihin natin na, mas malaki naman yung natira sa Panginoon, di ba? Pero minsan ay, diyan po tayo, minsan na ang akala natin is sobra-sobra na yung para sa Panginoon. Ikatlong ani kini para ng lakay ko, ikatlong ani para kini pamilya. Panilangan ni Apo Diyos na, every Sunday na lang isunan. Yung Sunday ko na ito nga lang yung time na para gumala ako eh. Yung Monday ko, ito nga lang yung time na gagala ako eh. Di ba? Pero sabi po niya dyan na wholehearted, wala pong excuse. Dahil po ang Diyos is looking at our heart. Ang puso po natin ang Kanyang tinitignan. Mahalaga po ang puso natin sa Kanya. Amen. Hindi po niya, hanapag-ano niya titsura tayo, kahit na tayo pa yung pinakamaganda sa buong mundo. Wala siyang pakialam. Diba? Dahil ito po yung nilalaman po ng puso natin. Kaya kailangan, hindi po itim ang budhing ito. Diba? Dahil ito po yung daluyan ng Kanyang pagmamahal. Daluyan po ng buhay ang pusong ito. Kaya dapat na dito rin ay dadalo yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya dapat ibigay natin ang buo nating puso. And not only that, sabi niya saan, yung iba, sometimes hindi po tayo nagiging aware na yung bang parang nakukulangan po tayo sa ating pong yung bang nakukulangan na ang Diyos sa ating paglilingkod kasi yun nga, gaya ng sabi ko na mabimbingay. Pag gano'n na nahahati po yung ating paglilingkod sa Panginoon, syempre, mayroon at mayroong makakapasok na iba sa ating pong puso. Mapapasukan niya ng iba. Dapat sa ating pong paglilingkod, laging nandoon yung nakaset palagi yung ating pong puso kasama ang ating kaisipan. Alam niyo mga kapatid, kahit sa simple lamang na ibinibigay po na gagawin natin, kahit nasa simple pag-GMC, antay kayo bagbalangan, nalakalang mo, di akong ko, di ba? Okay lang yan, kaya ko yan. Hindi po dapat na gano'n. Kasi pag ginawa mo po yan, okay lang, kulihan ako niya practice. Kanayan ko mag-ngararangin din. Pag ginawa po natin yan, it is self-will. Self-will po yun. Hindi po yun kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Kaya, self-will is not serving wholeheartedly, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hatay mo ang unawin, hindi pagayatan tayo. Diba? Na sinabi na nga ng ganito, yung gusto mo pa rin ang ginawa mo. Diba? Kasi pag sinabi natin, self-will, parang inuumit natin, inaalis po natin ang Diyos. We omit Him. Kaya huwag po dapat na gano'n. Lagi natin naririnig yan na dapat yung will ng Panginoon, hindi po yung will natin. Amen? Another one is in Deuteronomy 10 verse 12. Sabi niya, serve God with all your heart. Yan, buong puso. Hindi po, now, O Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, yan po, serve Him with all our heart. Buong puso, hindi po nagkamali po ang Diyos na nagsabi po ng lahat na buo dahil ayaw niya na nahati nga po yung paglilingkod po natin sa Kanya. Remember po mga kapatid that partial obedience is disobedience. Kahit partial lamang po yun. Kahit hindi po buo, disobedience pa rin yun. Di ba? Tandaan natin yan. Kaya di natin pwedeng i-question yung sinabi po niya dyan na all, lahat. Hindi po natin dapat na questionin yun. Dahil, alam nyo, even sa Ilocano, in search ko, katkunan na dyan nga, Ilocano, iti anin nga puso ko na lang ito pa. Iti anin nga puso. Sabi ng Diyos sa mga Israel, serve God with all your hearts.
Walk in all His ways. Lalakad tayo sa landas niya na hindi yung landas natin. Tandaan po natin, yuwagas ni Apo Diyos kapagsa isurutan tayo nga yuwagas tayo. Amen? So, God said, serve God with all your heart, wholeheartedly. Amin nga puso tayo, dapat lang. Ito tayo kitwana. Amen? So, number 3 is willingness to serve. Willingness to serve. So, serve with a willing mind. Sabi po niya dyan sa ating pong text. With a willing mind. Amen? So, kahit hindi po tayo marunong, kahit po mayroon po tayong kahinaan sa ating pong, hindi naman po nakikita sa kagalingan di ba? Sabi ko, parang magsaserve ng with a willing mind, hindi naman po ako matalino. Kasi ganyan po ako noon, nung sinarta po nila akong leader, lumapit ako kay Bishop, talagang lumuna ako sa harapan na sabi ko, Bishop, hindi naman po ako marunong, ano pong gagawin ko, wala po akong alam. Talagang gumaganyan ako kay Bishop, umiiyak ako sa kanya. Ayaw ko, Bishop, ayaw ko. Wala po akong alam. Ang lang aramitan for how many years important is magpakain ng kanya pong ng pisikal. Tagaluto ako na ang all day na dadya kusina. Laan sa dinner nandun ako sa kusina nagluluto ng pagkain ng mga kapatid. Yun lang ang alam kong gawin. Tapos bigla sabihin mo magli-leader ako. Ayan. Grabe. Parang hindi ko ma-accept, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, hindi po tinitignan ng Diyos kung gaano po tayo karunungan. Dahil kung yung karunungan po ang tinignan ng Panginoon, wala po ako sa harapan niyo ngayon. Dahil marami po yung marurunong, magagaling po tayo mga kapatid. Di ba? Pero mapalad po tayo dahil tayo ang kanya po ang pinili. Amen? Kaya tayo, lalo na kayo. Makita niyo kung iilan lamang kayo, pero huwag natin sasabihin na, sakmanan. Ang unang amo kasi ganyan ako pastor ako na naman, bishop ako na naman. Everyday na lang ako. Pero napakabuti po ng Panginoon. Na lumilipas yung isang araw na victorious. Ang wala na lang akong ginawa sa gabi kung ni Lord nagpapasalamat. Pero bukas, Lord, ano na naman kayo? Lord, ano na naman kayo bukas? Anong putahin na naman bukas? Kung noon, physical na ipapakain ang aking pinoproblema. Ngayon hindi. Dahil talagang araw-araw, almost everyday talaga. Nung isang gabi, pagdating ko sa Botan, sabi ko sa mga kapatid, sorry bukas, hindi na ako makapapamalengke. Sabi ko, antok na. Hindi ko kaya yung kaya ng ating mga pastors dito. Amen? Kaya kahit anong pilit nila na tumira ako dito, sabi ko, hindi ako makapag-aral dito. Uuwi ako sa bahay ng Panginoon doon sa Botan. Amen? So, mabuti po ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po niya tinitignan yung kahinaan po natin. Bagkus ay dinadagdagan po niya kung ano po yung kakulangan natin. Amen? Amen? Kaya ako, madalas na tinitignan ko yung sarili ko, kaya minsan naiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ba lagi yung kakayahan ko tinitignan ko? Bakit ba nakakalimutan ko yung kalakihan mo? Yung kakayahan mo, Lord? Kaya dapat ganon. Ang mahalaga po kasi is yung willingness po natin na pag-ayos. Sabi ng kapatid kanina, ang mahalaga is yung willing po tayo na pag-gamit. Kahit nagkaano ka katalino, kung ayaw mo na i-share yung talent na nasa iyo, useless. Amen? Kaya, willingness. Mayroon at kahit na wala po tayong karunungan, mayroon po tayong paggagamitan ng Diyos. Na kung saan ang Diyos po yung magtataas po sa atin. Amen? Amen. Kaya, wag po nating titignan yung atin pong kahinaan, kundi yung willingness po natin na maglingkod po sa Kanya. It is not serving God as a matter of emotion, sabi po dito, but be actively engaged in thoughts, recognizing that the most important thing to do is part po ng kung ano po yung ginagawa po niya sa atin. Amen? Kaya bilang tinawag ng Diyos, may kanya-kanya po tayong calling. Kaya nagtataka na lang po tayo na bakit po tayo napunta dito. Bakit sa ministry na ito na alam natin na hindi po natin kaya.
Kaya, ngayon, marami po akong natututunan. Marami pong naiba sa buhay ko. Nung pumunta po ako dito sa Hong Kong, sabi po ng lolo ko na nag-alaga sa akin, Apo, apang ka dyan, nyakita mo nga trabaho. Kasi hindi ako marunong magluto, hindi ako naglalaba. Muna bata ako hanggang sa nagdalaga ako, hindi ako nagluluto, hindi ako naglalaba. Ako talaga nga, trabaho niya, di bali ako tawa. Di pindot, magkano amin ni Jen, di mausay. Marunong naman ako magbasa kung pindot-pindot lang, marunong tayo dyan, di ba? At praise God, dahil binigyan po ako ng Panginoon at ng mabait na amo at very willing na lola na magturo sa akin. At dahil sa willing din akong matuto, ay, nako, naging expert ako ka. May bagak mo tama, expert kong yan ako. Amen? And even my willingness to learn Cantonese in just a year. Expert ako na natin Cantonese ko. Amen? Kaya, tayo may magbaga na wala tayong alam. Amen? So, one time narinig ko na sabi ko, may pong question and answer no, share ko lang ito. May isang kapatid na hindi po siya very talented, pero gusto daw po niyang magamit. So, pwede daw po ba siyang gamitin? Ang tanong po kay Bishop. Alam niyo, sagot po ni Bishop, as long as she is willing. Dahil matututunan naman niya kung ano po yung ipagagawa sa kanya. Amen. Amen? Kaya sabi nga natin na, sabi ko nga kanina na kahit matalino, nagtutugaw lang dita, ang parabot-bot titugaw. Awan. Amen? And even one time, nung meron po kami pinuntahan na outreach in Isabela, mayroon pong isang young people. Hindi po kagandahan yung boses ng bata. Pero sabi sa akin ng pastor niya na tuwing may practice or ano man na gawain sa church, lagi siyang naandun. So, ang ginawa nila is, dahil willing siyang paggamit, ginagamit nila yung bata. At nagiging okay naman pag siya yung, kunyari, mag-lead na person worship. Kasi very willing po talaga siyang matuto. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, yung atin pong willingness. Dahil ito pong willingness na ito yung magdadala po sa atin somewhere. Amen. 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 Yan. Hallelujah. So, mabuti po ang panahon. Kaya ang gamit po natin is grab the opportunity of serving while we can. Amen? At habang mayroon pang pagkakataon, mayroon pang time. Dahil kahit na gusto mo na, kung wala nang pagkakataon, wala nang chance, wala na. I remember, Ate Susan, yung leader ng Tagalog noon, bagong-bago pa akong mananampalataya noon, lagi namin siya nakakasama. Nung nasa hospital siya at malapit na po siya kunin ng Panginoon, alam niyo, sabi po niya sa akin, ngayon, kahit na anong gusto kong gawin na maglingkod sa Panginoon, hindi ko na magawa. Kaya ikaw, sabi niya gano'n, gawin mo yung the best mo na maglingkod sa Panginoon. Kasi, sabi niya, ikararagnak. Sagot ko kasi, anong Chinese ka na? Anong Chinese ka na? Sabi ko gano'n. At talagang ginanyan niya ako. At hindi ko makakalimutan yung nalilisik ng mata na, sabi niya, habang may pagkakataon. Sabi niya gano'n. Kanuna pa niya ikararag, nung natay ako. Kailan mo pa ako ipagpipray, pagpatay na ako. Hindi ko yung makakalimutan. Kaya, praise the Lord, dahil sa ano na yun ay, nakita ko pa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko at sa aking ministry. Sinasabi ko po ito dahil para po tayo po ay ma-encourage, mga kapatid. Dahil natin titignan yung sarili natin. Kaya do not limit ourselves. Dahil ang Diyos po ay hindi po niya nililimitahan yung pwede po niyang gawin sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag natin sabihin na ito lang kasi yung kaya ko. Amen? So, willingness to serve means ready tayo palagi. Andun yung voluntary tayo palagi na gustong gawin yung mga bagay-bagay. Kahit na hindi po natin alam. Kahit na ano nga, minsan, nakikita ko yung iba. Kahit hindi nila alam, sige, mana, sige ate, sige pastora, di ba? Kasi hindi ka naman, basta willing kang magpagamit, willing kang magpaturo. Amen.
Amen? Hindi ka mawawala. Pero yung willingness po sana natin na yan ay huwag po natin dadagdagan ng kahit na ano na makakasira po sa pagtingin ng Diyos sa'yo. Minsan kasi dahil dyan ay porque umangat ka na, wala na. Si Kaliti mabigbig kaya mo. Hal ko mga kasdin kapsa. Manatili sana yung humbleness po dito sa ating puso. Yung dapat po ay ang Diyos pa rin yung nakikita mo sa atin. Amen. Amen? So, in 2 Corinthians, verse 8 to 12, sabi niya dyan, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. Sabi po niya dyan. So, yung willingness po natin, kung naandyan po yan, ano man po yung ihandog po natin sa Panginoon ay magiging pong acceptable po ito. Alam po natin yan, di ba? Hangin na di mapipilitan ka na. Kasi kung napipilitan ka na, hindi po ito magiging acceptable sa Panginoon. Kahit na anong ibigay po natin, kahit in terms po yan ng mga material things, sa pagbibigay mo man yan, sa giving mo man yan, kahit na ano, kasama po yan, dapat nandun po yung willingness po natin na magbigay. Diba? Para naman ganun is, mabless naman yung pinagbigyan mo. Kasi kung, nagbigat-bigat naman sa puso mo yung pagbibigay mo, wala, instead na maging blessing yun, hindi. Napaka maging curse pa yun sa pagbibigyan mo. Kasi naging mong iniisip, ako na kumilin sa akin, kaste-kastoy. Diba? Nabahiran pa ng hindi maganda. Amen? Kaya tatandaan po natin yan, na magiging acceptable lamang po yung mga gifts natin if there is willingness. Sabi niya dyan yun nga, mga gifts na yan ay tignan natin na pag magiging acceptable lamang yan mga yan. Kung may willingness na kasama yung ating puso na ginawa natin yan. Amen? Hallelujah. Kasi nagiging mabangong samyo lamang po lahat ng mga handog natin yan o yung mga ginagawa natin yan kung ito po ay taos puso natin ibinibigay. Amen? Hallelujah. So, in Isaiah 1 verse 19, sabi po niya dyan, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Wow! Imagine that. The best po yung ibibigay mo ng Panginoon sa akin. Hindi po basta-basta. Diba? The best, sabi niya. Kaya, I feel the best matati dapat nating ibigay. Blessings po yung tatamasahin natin if we are willing. So, bilis natin. So, in number 4, sabi niya dito, if you seek Him, if we seek the Lord. So, hanapin natin ang karya ng Diyos. Unahin po natin. Ano pong sabi sa Matthew 6:33? Alam natin ito, di ba? Na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Ano ba yung mga gusto mo na mapasa iyo? Na gustong idagdag ng Panginoon sa iyo. Pero, ang sabi po niya dyan, dapat unahin mo po ang kanyang kaharian. Kailangan po natin na i-build muna yung kaharian ng Diyos. Unahin natin yung para sa Kanya, amen? Unahin di para Kanya tayo, kundi unahin natin ang Panginoon. So ano ba yung mga, ano yung dapat natin na unahin? Or ano yung hahanapin natin? Yung kingdom po ng Panginoon. Yung dapat po natin na hanapin. Yung kanyang kaharian at ang kanyang pong kalooban. So, paano po natin matatagpuan ang mga ito? By putting God first. Amen? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Unahin natin siya sa ating pagpupuri, in our worship, in our praise. Sa ating pagpupuri, pagsamba. At kailangan na sa ating pong pagtitiwala, dapat po ay
nangunguna po siya. Ano po ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Yung kalooban po ng Diyos sa atin ay yung gawin po yung kanya pong mga alituntunin, yung mga kubit tayo, commands na niya po Diyos. Following His examples. Ano ba yung mga examples ng Panginoon na ibinigay niya sa atin? Diba? Na tayo ay lumakad na may kag-alakan sa ating mga puso na gawin natin kung ano yung dapat sa harapan niya. Amen? Amen. Kaya, ano ba yung ano yung magiging resulta pag inuna natin ang Panginoon? Siya po ay ating matatagpuan. Dagdag ko itong 1 Chronicles 28 verse 9. Na, basahin ulit natin, sabi niya, and you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, sabi niya, He will be found by you. Diba? So kung tayo po ay sasaliksikin natin, hahanapin po natin siya, sabi niya dyan, siya po ay ating matatagpuan. Sabi niya dyan. Amen? So, even in Hebrews 11 verse 6, ano po ang gagawin ng Panginoon na bilang resulta po ng ating po paghahanap po sa Kanya? Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, He will reward them. Amen? Sila po ay gagantimpalaan ng Diyos kung tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos kung siya po ay ating hahanapin. Amen? Kaya, sabi dyan sa Matthew 6:33 na everything shall be added unto Him. Ano kaya yung mga reward na idadagdag ng Panginoon sa atin? Amen? Kaya, so if we want to qualify for God's reward, ano pong dapat natin gawin? Kailangan po natin na magiging completely committed. At dapat po tayo ay magpatuloy all the way hanggang sa tayo pa ay maging fully accomplished kung ano po yung gusto po ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, tayo po ay maglingkod po sa Kanya. Maglingkod po tayo sa Kanya, know Him, serve Him wholeheartedly, and be willing and to continue to seek Him. Praise the Lord! Sabi po sa ating, at dito po sa ating conclusion, sabi po niya dito sa 1 Corinthians 15 verse 58 na gusto po natin ito na verse. Sabi po niya, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan. Tatandaan po natin mga kapatid na ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay magiging victorious lamang po yan kung tayo po ay tatalima sa lahat ng ito. At sabi po niya dyan, na ang ating pong ginagawa para sa Panginoon, kailanman po ay hindi magkakaroon po ng kabuluhan. Amen? It will never be in vain. Kaya wag po tayong mapagal. Amen? Magpatuloy po tayo upang makamtan po natin ang mga promises po na ibinigay po ng Panginoon sa atin. So ito lamang po yung akin pong ma-share sa atin sa hapong ito. Maraming salamat mga kapatid, din online, sa mga kapatid po na nag-join sa atin. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin na ng Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Tunay na Panginoon na Ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na gumagabay po sa amin at nagre-remind ng mga bagay, Panginoon, na dapat po namin gawin.
nag-encourage sa amin, Lord God, upang patuloy, Lord God, na gawin ang iyong mga kalooban sa amin, Lord God, upang sa aming pong paglilingkod, Panginoon, lahat po ay may katagumpayan. Lord, maraming salamat. Alam po namin, O Diyos, na sa aming pagpapatuloy, Lord, na paglilingkod sa iyo, ay lagi mo po kaming sasamahan. Maraming pong salamat at ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.